This episode may cover sensitive topics like sexual assault, domestic violence, and stalking, which could be triggering. While we recognize the challenges this content may pose, we advise you to prioritize your safety and well-being. The Book of Bad Ideas. May mga kwento na hindi mo maririnig sa media. Mga kwentong hindi sinasabi ng magulang mo at siguradong hindi mo mababasa sa mga libro ng mundo. Ito ang mga lihim na tinatago ng bawat pamilya, mga kasalanan kinubli ng reliyon, mga desisyong akala mo maliit lang, pero ngayon pinagsisihan mo na. Dito, walang happy ending, walang moral lesson, at kadalasan, ang multo at aswang ay ikaw rin. Ito ang mga twisted stories sa Book of Bad Ideas. At kami ang inyong host. Ako si Nix. At ako si Steve. Don't forget to follow us and subscribe. At humanda na kayo sa ating storyang hindi mo dapat pakinggan mag-isa. Ang una nating istorya ay ang sikretong GC ng mga pare. What if may madiskubre kang GC ng mga pare? May sikreto kaya sila? Ito ang horror story ng isang seminaristang sumulat sa atin buddies. Sulat niya, "Good evening po Kuya Steve at Ate Nix. Fan po ako ng horror stories nyo, lalo pag tungkol sa exorcism. Bagamat isa akong seminarista dito sa Batac, Ilocos Norte, hindi tungkol sa exorcism ang aking storya. It's something much worse. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Robert. Naka-assign po ako sa isang parokya dito sa Batac at nagsisilbi under kay Father Gatuza. Hindi niya ito totoong pangalan. Mabait naman itong si Father at magaling din mag-homily. Madami akong natutunan sa kanya. Ngunit sabi nga ng Diyos, ang demonyo ay nagtatago sa balat ng isang tupa. Napansin ko kay Father, mas matagal siyang magbigay ng confession kesa sa ibang mga pari na nakasama ko. Una, iniisip ko, madami siyang sermon sa mga nagkukumpisal. Pero last year, nung Holy Week, habang naglilinis ako ng simbahan, napunta ako sa confession box. Kakalabas lang ni Father mula dito at nagbigay siya ng huling kumpisal sa huling deboto. Maganda ang dalaga. Kung di ako magpapare, siguro niligawan ko yan. Pagkapasok ko para maglinis, natapilok ako at sumubsob. Naiwan pala ng dalaga ang kanyang cellphone. Pero nagtaka ako, bakit parang may lalagyan ito na nakasuksok sa sahig? Tila hindi halata. Agad ko tong kinuha at hinabol ang dalaga. Nang binigay ko to sa babae, sabi nito hindi daw to sa kanya. Kanino kaya to? Sinubukan kong buksan pero may passcode. Hindi kaya kay Father ito? Alam ko ang passcode niya dahil inutusan niya ako lagi para magbayad mga bills niya. Nilagay ko ang passcode sa cellphone at akalain niyo na buksan to. Nagtataka nga lang ako bakit iba yung wallpaper niya. Hanapin ko na sana si Father para ibalik ito, ngunit ang ingay ng messenger nito. Madaming messages, tunog ng tunog. Kaya na-curious ako. Pagkabukas ko nito, dito na ako nabigla. GC pala ito ng 5 pare. At grabe ang pictures at video ng laman ng GC rito. Ito ay mga larawan at video kuha sa sahig ng confession box sa kanilang sikretong lalagyan. At kuha ang iba't ibang larawan at video ng mga dalagang nagkukumpisal. At alam naman nating kita ang pang-ibaba nila. At alam nyo kung anong mas disturbing dito. Nagpapayabangan pa sila kung sinong mas madaming naka-video. Parang magbabarkada lang. Halos masuka ako nang nabasa ko ito. Hindi ko maisip na ganito pala kamanyak ang mga paring ito. After nun, hindi na ako bumalik sa simbahan. Kinabukasan, dumiretso ako kagad kay Bishop para isumbong ito. Tsaka kung aaksyonan niya ito. Di tama kasi ito Sabi naman ni Bishop mag-iimbestiga sila pero mag-antay lang daw ako kasi matagal ang proseso na yon. Pagkatapos nun, tumigil na rin ako sa pagiging seminarista at nag-decide na lang ako mag-aral uli bilang isang teacher. At alam niyo po Kuya Steve at Ate Nix, grabe ang tagal ng kanilang pag-iimbestiga. Halos 6 na buwan bago matapos ang kanilang investigasyon. At nang natapos ito, yung akala kong papakulong nila, hindi pala. Nagkakamali ako.
Ang ginawa ni Bishop ay nire-assign lang niya ang mga paring ito sa Mindanao. Ano yan? Katulad lang ng mga pulis na kamote? Yung re-assign lang sa malayo? I guess the church really takes care of its own. Katulad sa mga ibang issues nila before. Yung mga paring nangahara sa mga bata. Nakakatakot isipin na meron pa silang magiging biktima. Dahil tsak ako, hindi titigil yan. Hindi rin ito lumabas sa media. That's why nag-message po ako sa inyo para magbigay ng babala sa modus ng mga parang ito. Ingat po kayo dyan lalo na sa Mindanao. Salamat po Ate Nix at Kuya Steve at tama po ang lagi niyong sinasabi. Mas matakot tayo sa buhay kesa sa mga patay. Ang huli nating istorya ay ang teacher kong duwag. Kamakailan lang nabaltaan niyo ang insidente sa Tacloban. Alam niyo na 2 sospek ang gumawa ng kahayupan na to. Pero alam niyo ba na may isa pang gumawa ng kahayupan? Ito ang sekreto ni Center sa ating araw buddies. Sulat niya, Blessed Day po Kuya Steve at Ate Nix. Gusto ko lang pong ikumpisal ang aking sekreto noong nakaraang barilan sa Tacloban. Hindi lang po si alias Nash at si alias Rob ang mga demonyo nung araw na yon. Isama na din natin ang teacher kong isang bakla dahil sobrang duwag siya. Hindi ito nilabas sa media, masyado silang nag-focus sa 2 sospek. Pero ang ginawa ni Sir ay malala din. Kaya hinayaan na lang namin ito na tingin ko nakabuti rin siguro. Itago niyo na lang ako sa alias Xavier. Di ko classmate yan si Nash, upper year siya sa amin. 13 years old lang po ako, pero malapit po ang classroom nila sa amin. Ang teacher kong bakla ay itago na lang natin sa pangalang Mr. Palangka. Bago ang insidente, mabait naman to si Sir. Pero sabi nga nila, lumalabas ang tunay na ugali pag nagkaipitan na. Nagsimula ang lahat noong 7:30 AM. Flag racing noon. Nakita ko pa si Nash at umattend pa ito. Pagpatak ng alas 8, nakita ko si Nash na nasa labas sa may building 1. Naipag-usap siya kay Rod. Tapos dumiretso sila sa CR. Nagtaka ako nito pero di ko akalain na may gagawin pala sila. Makalipas ang 1 oras, dito na nangyari ang kinakatakutan ng lahat. Narinig na namin ang simula ng putukan at alam nyo, nagpanik ang lahat. Kasama na dito si Mr. Palangka. Nakipag-unahan siya sa amin palabas ng classroom. Tinulak niya pa kami at ang iba sa amin ay nadapa. Kasama na ako. Ang bilis nitong tumakbo at iniwan kami. Grabe no, baklang duwag talaga. Ngunit kami hindi na kami nakatakas dahil nakita namin si Rod at si Nash nasa labas at mga baril. Sabi ng class president namin na magtago na lang daw kami sa classroom at ilak ito. Ginawa namin siya at grabe, halos 1 oras kaming nagtago sa classroom. 1 oras din kami nagdasal, madaming umiiyak at rinig namin ang putukan sa labas. At sa awa ng Diyos, bandang alas 10 ng umaga, nakalabas na rin kami ng classroom. Dumating na pala mga pulis. Sakto naman, ihing-ihi na ako kasi dahil sobrang takot ko nga no. Ako nga pala si Steve ng Book of Bad Ideas. Kung mahilig ka sa twisted stories, don't forget to follow us. At hulaan nyo kung sino ang nakita kong nagtatago sa CR. Si Teacher Palangka. Tanong nito sa akin, safe na bang lumabas? Sagot ko naman, oo sir, dumating na kasi ang mga pulis. Tinanong ko naman siya, bakit niya kami iniwan? Bigla itong umalis at sinabi, pag ganyang situation bata, tandaan mo, it's every man for himself. Nagulat naman ako sa sinabi niya. Di ba dapat may paki siya sa amin? Bakit ganun ang mindset niya? Sinumbong ko naman ang ginawa ni Teacher Palangka kay Teacher Jenny. Pero halos balisa pa rin si Teacher Jenny. Siguro nasa state of shock pa rin. May nakita naman akong taga-media sa labas. Sinabi ko yung nangyari pero hindi nila ako pinansin. Masyado silang nakafocus sa 2 sospek. Hindi ko na lang babanggitin kung anong station ito. Maya-maya pa sinundo na ako ni Lola at Lolo sa school at umuwi na kami. Nakakatroma ang barilan sa school. Pero alam niyo kung anong mas masakit? Ang ginawa ni Sir Palangka sa amin. Sinumbong ko naman siya kay Lola at Lolo. Nagalit sila at bakit hindi daw ako pinansin ng school at ng media. Pero sabi nila sa akin, okay lang daw. Dahil sila na daw ang bahala sa teacher kong ito. At magiging sekreto daw namin ito. Tanong ko naman kay Lola, bakit ano pong gagawin natin Lola? Ngumiti lang to sa akin at kumuha ng kandila. Madami din siya kinuhang garapon. May laman ng iba't ibang insekto at parte ng hayop. Hindi ko nag-gets kung anong gagawin niya. Pero nung maliit pa lang ako, alam nyo, may chismis dito sa baryo tungkol kay Lola.
mambabarang daw ito. Noon hindi ako naniniwala, pero ngayon, totoo pala. Matagal din nag-orasyon si Lola, habang si Lolo naman ay nagluluto ng banana Q. Nang matapos si Lola, meron siyang kinuhang 3 tuyong bangaw at nilagay niya ito sa loob ng banana Q na niluto ni Lolo. Binigay naman sa akin ni Lola ang banana Q at sabi nito, bukas ibigay mo to sa teacher mo at sabihin mo ito ang thank you natin sa pagligtas niya sa iyo. Kinabukasan naman ginawa ko ang sinabi ni Lola. Binigay ko ang banana Q kay sir at grabe ang sarap ng ngiti ko nang nakita kong kinakain niya ito. Kinahaponan, nabalitaan na lang namin na nasa hospital na daw si Sir Palangka. Sabi ng asawa niya, madami daw bangaw sa kwarto nila bago ang insidente. Tapos mamaya-maya pa, bigla na lang daw nag-collapse ang mister niya. At biglang tinubuan to ng madaming butlig. Mabilis daw lumaki ang mga butlig at binalot ang buong katawan niya. Tapos pumuputok ito at madaming dugong lumalabas. Di naman alam ng mga doktor sa ospital kung ano ang sakit ni Sir. Kinagabihan, binisita ko si Sir sa ospital. Sumisigaw ito sa sakit at nakakadiri ang itsura niya. Ang daming butlig na nakabalot sa kanya, pati na din sa mukha niya. Ako naman tawang-tawa. Nilapitan ko siya at binulong sa kanya. Every man for himself, tama sir? Ngayon, paano ka makakaligtas dito? Tapos tumawa ko. Gustong magalit ni sir at sapakin ako, pero hindi siya makagalaw dahil sobrang daming butlig at masakit ito. At ngayon, terminal stage na daw si Sir Palangka. Ilang araw na lang daw at mamamatay na ito. At diyan po ang kumpisal ko, Ate Nix at Kuya Steve. Kung hindi man kayo nakakita ng hustisya kay Nash at Rod, pati na din sa lolo at tita nilang may-ari ng baril, at least sa kwento ko, nakakita kayo ng ganti. Dahil dito sa Pilipinas, ang hustisya ay isang pangarap lamang. Kaya minsan, hindi mo masisisi kung tayo ang kukuha nito. Yun lang po, salamat ulit Ate Nix at Kuya Steve. Grabe ang revelation ng ating center bodies na si Xavier. Hindi ko akalain na gagawin ng isang teacher yun sa kanyang klase niya. Pero may gumawa na yan dati nung lumindol. Tinulak din ang mga estudyante niya. In-investigate din namin to para ma-verify nga kung totoo nga ang story ni Xavier. Pero hindi namin ma-confirm. Kayo ba buddies, ano sa tingin nyo? Totoo ba ang baklang teacher na to? O gawa-gawa lamang? The Pod Network Entertainment. This podcast may be based on true events with names, characters, and incidents that are either products of the creator's imagination or used fictitiously. Any similarity to real individuals or events is coincidental.